Marami na ho akong mga uploads ng mga video sa Davao City na featuring Davao City skyline. Kaso nga lang, madalas sa mga skyline na aking naipapakita or naipifeature ay ang ating poblacion districts. Sa mga hindi nakakaalam about Davao City, kung gaano nga ba kalaki ang Davao City, syempre andyan lang naman sa Wikipedia kung gusto nyo pong titignan. Meron ho tayong 2,443.61 kilometers squared or 943.48 square miles, making it the largest city in the whole Philippines, no? Land area ho yun. So maliban sa land area na 2,000 something square kilometer, is meron ho tayong 3 legislative districts. Meron tayong District 1, our first district, second district, and third district. Yung mga madalas ho ninyong nakikita sa aking mga vlog ay puro yun mga poblacion districts. Hindi pa ako nakapag-vlog masyado sa mga Pakibato district, hindi pa ako nakapag-vlog sa may area ng Bunawan district or area ng Marilog district or ng Baguio district. Basta meron kami dito nga napakaraming mga distrito, yung mga administrative districts kung tawagin. Meron kaming 11 districts. So, Poblacion District, Atalomo District, Agdao District, Buhangin, Bunawan, Pakibato, Toril, Tugbok, Kalinan, Baguio, and Marilog District. Ano yung makikita sa aking mga upload video ng mga skyline of Davao is more on mga Poblacion District, more on city proper, no? At dyan makikita yung aming mga high-rise buildings and skyscrapers. So far, we have dalawang skyscraper, no? Aeon Tower and Vivaldi Residences. Located ho yan sa Poblacion District and Bahada District. So, yun, bali ngayon, ipapakita ko sa inyo yung iba pang mga portion or ibang party or ibang lugar, no, ng Davao City. Kumbaga facing Bunawan District ho tayo ngayon kung saan matatagpuan yung mga plantation or planta ng Holcim Cement. Makikita ho yung mga cargo shipping company. Kasi dito sa Davao, kapag pupunta ho kayo, bibisita kayo just in case lang, makikita nyo yung city namin, city proper. Wala kayong makikita mga cargo shipping lines or mga barko, no? Hindi kagaya sa port of or sa Cebu City na talagang yung kailangan mga barko, yung kailangan mga ang port ay kumbaga nasa harapan talaga ng city, pinaka downtown area. Ano talaga yung daungan ng mga barkong pampasahero at saka pang cargo shipping lines. So dito sa Davao, wala ko kayo makikitang ganun sa aming city proper or sa aming downtown area, kundi doon na sa may bandang kilometer 11 sa and Panakan, Tibungko, Ilang, Lanang, tapos yung Bunawan. So Ilang, Tibungko, and Panakan. So dyan ho ninyo makikita yung mga maraming barko, no? So kapag kagabi ay may ilaw ho siya, lumiliwanag talaga siya dahil sa yun na nga, maraming mga pantalan ho dyan. So hindi siya kagaya sa Cebu City in the city of Manila na makikita nyo talaga ang pantalan, yung pier or yung mga barko, no? Mga cargo and passenger ships na nakaparada, nakaplastar or nakaparking or yan, parang nakadaong, no, lagi. So dito sa Davao, malayo. Kailangan mo pang pupunta ng Bunawan District para makita ho yung sinasabi ko sa inyo na mga barko, paggawaan ng mga Holcim Cement, mga ganun. Paggawaan ng mga kaldero, yung mga nagde-deliver na kung ano ng mga kargamento. In abroad, pwede, no? Nationwide, international. So itong mga view na to na nakikita ho ninyo is more on ano lang to, no? Facing sa may babak area. Kaya punta tayo sa may babak area pa rin naman sa Island Garden City of Samal, pero na medyo malayo na, no? Pinakadulo na. At dahil sa araw na to nag beach resort hopping ho tayo dito sa may Island Garden City of Samal. So kinuha ko na rin pagkakataon na napunta ako dito sa may Cabanico Ilmari nang maipakita ko sa inyo yung other side of Davao City. Yun na nga, wala tayong makikitang mga high-rise buildings na mga condominiums, mga BPO industry, kundi mga pantalan lang siya, daongan, no? Yung mga gulpo, mga barko kung saan yung magkakarga ng mga Holcim Cement at kung ano na pa, mga produkto, no? Mga steel, mga paggawaan ng karton,
paggawaan ng kahoy, mga plywood. So, Bunawan District, kung tawagin nila is industrial capital of Davao City. So, ito dito, di ko alam kung Babak pa rin ba to, pero feeling ko yes na parang it's a part of ano pa rin siya, Babak Samal District or Babak District Samal. So, ito siya, Cabaneko. Pero, saan maliligo rito pag magdagat? Parang wala, no? Oh, parang hindi man siya safe. I mean, hindi siya ganun kalinis. I mean, malinis na siguro to sa iba. Pero kung i-compare mo siya sa mga yung napuntahan natin doon sa unahan, wala ito pinaka hindi siya malinis. So parang swimming pool lang yung panlaban nila dito sa lugar, di ba? Tapos yung view naman dito, yan Holcim Cement, no. So ano yan, Tibongko, ilang, no. So yan po yung industrial hub po ng Davao, ha. Kasi kapag ka doon ka sa basta, hirap talaga ipasok in one frame ang Davao City. So kailangan mo sigurong sumakay ng eroplano. Kahit nga eroplano, hirap pa rin eh. Oo, di pa rin talaga siya maipasok-pasok in one frame ang Davao City. Kahit yung mga shoreline area at saka yung downtown area, yung Poblacion District. Okay, so hanap tayo ng pinaka perfect spot para makuha natin yung ibang mga yung location. Okay, so we are facing Bunawan. Yan, paggawaan ng mga karton, no, mga box, paggawaan ng Steenyl. Diba, Steenyl is carton factory. Tapos yung gumagawa ng mga plywood factory, Bunawan. Tapos dito naman na area ay Holcim Cement, yan, isa yan sa nagbibigay yaman ng Davao. Tapos dito naman tanaw natin yung stadium pa rin ni Apollo Kibuloy. Grabe talaga si pastor, no. Grabe talaga tong Kingdom of Jesus Christ. Diba, oh? Laki talaga ng kingdom nila. Gawa nung kahit saan ka na lugar dito sa Samal pupunta, talagang makikita mo siya, no. Talagang center of attraction. Lalo pa siguro kung elevated siya, no. Yung talagang malaki or pataas. Yan, lumipad na. Ano yan? Chopper, aeroplano. Yan, may lumipad, oh. Saan yung may lumipad. Yan, aeroplano ba yan? Ito. Yan. Nasanyog na siya. Aeroplano nga. Oy, asan na yan yung aeroplano? Nag-take off na siya. Tapos iikot yan siya sa may Marilog, Pakibato area. Diba? Yung mga gala na, tinuro ko lang kayo dito sa lugar. Sa Cabaneko area. At ito naman ang itsura ng Bunawan District kapag kagabi. So, yun yung mga ilang, Panakan, Tibongko, Lasang, Bunawan. So, ganyan siya ka makulay, mailaw sa gabi dahil nga sa maraming mga daongan ng barko. Maraming mga barko nakatambay dyan para kukuha ng mga kargamento, no? Mga simento, plywood, karton, kaldero, o ano pa man, mga planggana, paggawa ng plastic. Makakaga lang mga taga-Davao dyan, pa-comment nga dyan kung ano nga, maliban sa mga nabanggit kong carton factory, yung paggawa ng mga plywood, paggawa ng simento, ano ba ang mga maraming paggawaan dyan, no? So, let me know, or care to comment. Let me know in the comment box para naman madadagdaan yung kaalaman ho natin tungkol sa Bunawan District. So, maraming salamat sa mga nanonood ho. At sana'y nagustuhan nyo ito. Wala lang, kumbaga, sinubukan ko lang talaga din na maipakita ho sa inyo yung other side of Davao City, yung distrito. Ulitin ko, we have 11 district. Kalinan District, Marilog District, Pakibato District, Baguio District, Tugbok District, Toril District, Poblacion District, Matina District, Bunawan District, Agdao District, basta marami. We have 11 districts. So yun, ang ganda lang, diba, na area niya. Itong area talaga yan na makulay, hindi ko yan masyadong napupuntahan.
ganun ka layo na kasi niyan sa pinaka population area ng Davao kung saan ako nakatira. So it's so far away, pero minsan nadadaanan natin yan. Hindi nga na talaga natin makuhaan ng chimpo na may vlog. So thank you for watching and Happy New Year pa rin, no? Three Kings pala.